Sa isang tahimik na gabi sa puso ng Hiroshima, isa-isang nagsimulang magliwanag ang mga ilaw sa mga apartment gaya ng karaniwang nangyayari araw-araw. Ngunit sa isang unit sa ika-14 na palapag, may isang nakapangingilabot na trahedyang tahimik na nagaganap. Isang pangyayaring iyumanig sa karaniwang payapa at ligtas na lungsod ng Japan. Ang biktima ay isang babaeng Vietnamese na kilala bilang mabait at masipag at minahal ng kanyang mga kaibigan. Mas lalo pang naging nakakakilabot ang kaso dahil ilang buwan bago ang kanyang pagkamatay. Inatake na rin siya ng isang misteryosong babae malapit sa kanyang tahanan. Magkahiwalay nga ba ang dalawang insidenteng ito o bahagi lamang sila ng isang planadong hakbang ng iisang salarin? Nang sundan ng mga pulis ang bakas ng madudugong yapak na palabas ng apartment, natuklasan nila ang isang misteryong hindi inaasahan ng sinuman. Noong gabi ng ika-15 ng Oktubre 2025, matapos ang mahabang araw ng trabaho, tahimik na umalis sa pabrika si Levan Tuan, 34 na taong gulang at isang Vietnamese national upang umuwi sa kanilang apartment gaya ng nakasanayan. Kasama niyang naninirahan doon ang kanyang asawa sa isang unit sa ika-14 na palapag ng isang residential complex sa Nakahiro Nishi Ward, isang tahimik na komunidad sa Hiroshima City. Huminto ang elevator sa pamilyar na palapag at dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng tahanan. Ngunit sa mismong sandaling bumukas ito, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakahandusay sa gitna ng sala ang kanyang asawang 50 nga. Hindi na ito gumagalaw at ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo habang ang kanyang buhok ay nakadikit sa malamig na sahig. Bumungad sa kanya ang matapang na amoy ng dugo at ang katahimikan sa loob ng silid ay tila nakapipigil ng paghinga. Sa matinding gulat, agad siyang lumapit at niyugyug ang katawan ng kanyang asawa habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Ngunit huli na ang lahat. Nanlalamig na ang katawan niya at mula sa malalim na sugat sa kanyang ulo ay patuloy pang tumatagas ang dugo na unti-unting kumakalat sa sahig. Halos hindi na mapigilan ni Tuan ang kanyang takot at pagkabigla at agad siyang tumakbo palabas ng apartment habang humihingi ng tulong at diretso siyang nagtungo sa kalapit na Hiroshima Nishi Police Station upang iulat ang nangyari. Nanginginig ang kanyang boses at mabilis ang kanyang paghinga, ngunit sapat na ang kanyang pahayag upang agad na maunawaan ng mga pulis na seryoso ang sitwasyon. Kilala ang Hiroshima bilang isa sa mga pinakaligtas at pinakatahimik na lungsod sa Japan kung saan bihirang mangyari ang marahas na krimen. Gayunpaman, sa kalagayan ng lalaking nasa harap nila at sumisigaw sa desperasyon, malinaw na hindi ito isang ordinaryong aksidente kundi isang sibleng kaso ng pagpatay. Walang pag-aatubiling nagpadala ang pulisya ng mga investigador at emergency medical personnel sa lugar. Nang buksan nila ang pintuan ng apartment sa ika-14 na palapag, eksaktong tumugma ang kanilang nakita sa salaysay ni Tuan. Sa gitna ng sala ay nakahandusay ang isang babaeng Vietnamese. Nakababad sa dugo ang kanyang mahabang buhok, maputla ang kanyang mukha at bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata na tila hindi niya nagawang maunawaan ang nangyari bago siya mawalan ng buhay. Nagkalat ang mga bakas ng dugo sa paligid. May mga talsik sa diding, sa mga paa ng upuan at may malaking namuong dugo sa ilalim ng kanyang ulo. Mga palatandaang malaki ang nawalang dugo sa kanya bago siya namatay. Ang maliit na apartment ay tila dinaanan ng isang matinding unos. Magulo rin ang buong silid. Nakalihis ang mga mesa at upuan, may mga basag na basong nakakalat sa sahig, nakabukas ang ilang drawer at nagkalat ang mga damit at personal na gamit. Maging ang sofa sa gitna ng sala ay magulo rin habang nakakalat ang mga unan at kumot sa sahig na may bahid ng dugo. Para sa mga investigador, malinaw na ipinapakita ng eksenang ito ang isang desperadong pakikipaglaban. Lumitaw na ginawa ng biktima ang lahat upang ipagtanggol ang sarili bago siya tuluyang bumagsak. Ngunit may isang detalye na lalo pang nagpanginig sa mga veteranong investigador. May mga madudugong yapak na paikot-ikot sa sahig. Nagsimula ang mga ito malapit sa kinaroroonan ng bangkay at buo ng malinaw na landas patungo sa pintuan ng apartment. Ang ilan sa mga bakas ay malinaw habang ang iba naman ay pahid lamang ng dugo na tila naapakan ng salarin at namuong dugo ng biktima bago nagmadaling tumakas. Para sa pulisya,
Napakahalagang ebidensya ng mga yapak na ito dahil nagbibigay ito ng malinaw na larawan kung paano umalis ang salarin matapos ang krimen. Hindi lamang iyon ang nakakuha ng kanilang pansin. Napansin din nilang lubusang winasak ang security camera na nakalagay sa labas mismo ng pintuan ng apartment at basag ang lens nito at pinutol pa ang kable ng kuryente. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Ipinapakita nito na ang gumawa ng krimen ay may paghahanda at may mataas na antas ng pag-iingat laban sa surveillance. Maliwanag na nais niyang burahin ang anumang kuha ng kanyang muka o galaw bago pa man isagawa ang pag-atake. Kasabay nito, nagsimula ring masagot ang isa sa mga tanong na matagal nang iniisip ng mga investigador. Paano nakapasok ang isang estranghero sa isang mahigpit na binabantayang apartment building nang hindi napapansin? Lumilitaw na alam ng salarin ang lokasyon ng mga kamera, ang schedule ng biktima at ang eksaktong oras kung kailan siya nag-iisa sa bahay. Pinili niya ang tamang pagkakataon upang umatake. Gayunpaman, may mas malaking pangamba ang mga pulis. Kung personal na tinarget ang biktima dahil sa isang alitan o hidwaan, maaaring mas madaling paliitin ang listahan ng mga suspect. Ngunit kung simpleng pagnanakaw lamang ito na nauwi sa pagpatay, nangangahulugan itong may isang mapanganib na kriminal na maaaring umatake muli sa sinuman sa lugar. Dahil dito, sa loob lamang ng ilang oras matapos ang insidente ay nabalot ng takot ang dating tahimik na apartment complex. Nalito at nabahala ang mga residente at marami ang natakot na lumabas ng kanilang mga tahanan. Agad naman na isinara ng pulisya ang lahat ng pasukan at labasan ng gusali. Nagtayo ng mga harang sa paligid at isinailalim sa mahigpit na seguridad ang buong crime scene habang nagsimula ang masusing investigasyon. Matapos masecure ang lugar, agad na nagsagawa ng paunang pagsusuri ang forensic team at mga medical personnel upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Kinumpirma nilang patay na nga si nga bago siya matagpuan at nang suriin ang kanyang ulo. Natuklasan nila ang isang malalim na sugat na humigit kumulang 2 pulgada ang haba. Malinis at matalim ang hiwa at malalim itong tumagos sa anit. Nang maingat nilang baliktarin ang katawan, napansin din nila ang maraming pasa sa kanyang mga braso at balikat. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang hugis ng mga pasa ay nagpapakitang maaaring mahigpit siyang hinawakan o malakas na sinaktan. Malaki ang posibilidad na matindi ang kanyang paglaban habang sinusubukan niyang makatakas sa salarin bago siya tuluyang madaig. Nagpatuloy ang pagsusuri ng mga pulis at natuklasan nila ang isa pang mahalagang detalye sa kanyang mga kamay. May mga naputol at nagasgas na kuko ni nga at may maliliit na piraso ng balat at buhok na nakasiksik dito. Para sa mga investigador, halos tiyak na palatandaan ito na buong lakas siyang lumaban at nakalmot ang salarin sa desperadong pagtatangkang mabuhay. Mas mahalaga pa rito, maaaring nag-iwan ang mga ebidensyang iyon ng DNA ng suspect. Habang masusing hinahalughog ang bawat sulok ng apartment, napansin din ng mga pulis na walang iniwang sandata sa lugar ng krimen. Sinuri nila ang kama, mga kabinet, ilalim ng mga mesa, kusina at maging ang balkonahe, ngunit wala silang nakitang anumang bagay na maaaring ginamit sa pagpatay. Dahil dito, pinaniniwalaan nilang dinala ng salarin ang sandata nang siya ay umalis o kaya naman ay gumamit siya ng bagay na matatagpuan sa loob ng bahay at pagkatapos ay itinapon ito sa ibang lugar. Ipinapakita ng ganitong paraan ng pagkilos na hindi lamang marahas ang salarin kundi maingat din sa pagtatago ng ebidensya. Sa ilalim ng mesa sa sala malapit sa bangkay, natagpuan ng mga investigador ang cellphone ng biktima. Basag ang screen nito at puno ng gasgas ang aluminum frame na nagpapahiwatig na maaaring malakas itong nabagsak o naapakan sa gitna ng kumprontasyon. Posibleng nagtangkasi nga na humingi ng tulong, ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makatawag. Natagpuan din nila ang isa niyang tsinelas sa malayong sulok ng silid habang ang isa naman ay naiwan malapit sa pintuan. Posibleng kakabukas lamang niya ng pinto o naghahanda ng lumabas nang bigla siyang atakihin. Dahil dito, wala siyang sapat na oras upang makapaghanda o makapag-react. Sa mga investigador, ang lahat ng detalyeng ito ay nag-iwan ng malinaw na larawan ng isang napakabangis na krimen. Ang biktima ay inatake ng biglaan sa mismong lugar na dapat sana'y pinakaligtas para sa kanya, ang sarili niyang tahanan. Pagkatapos nito,
Nagtamo siya ng sunod-sunod na matitinding pinsala sa ulo, mga hampas na sapat upang kumitil ng buhay. Ang magulong kalagayan ng apartment ay lalo pang nagpapatunay na hindi siya sumuko ng basta-basta. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas upang lumaban at subukang makatakas, ngunit sa kabila nito, nanaig ang matinding karahasan at determinasyon ng salarin na humantong sa isang trahedyang hindi na naiwasan. Ang mahahabang bakas ng madudugong yapak patungo sa pintuan ay lalo ring nagpatibay sa teoryang nagmamadaling tumakas ang salarin matapos ang krimen. Maaaring natakot siyang mahuli o maaaring siya mismo ay nabigla sa kanyang ginawa. Dahil dito, naging pinakamahalagang tungkulin ng pulisya ang mabilis na pagsunod sa bawat natitirang bakas at paghahanap sa nakatagong mamamatay tao bago pa niya mabura ang lahat ng ebidensya o makagawa pa ng panibagong krimen. Habang abala ang forensic team sa pagsusuri ng bawat detalye sa crime scene, isang hiwalay na grupo ng mga investigador naman ang nagsimulang magsaliksik tungkol sa personal na buhay ng biktima. Nais nilang malaman kung may mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay kamakailan, kung mayroon siyang nakaalitan o kung may anumang bagay na maaaring magsilbing motibo sa likod ng krimen. Mula sa salaysay ng kanyang asawang si Tuan, nakalap ng pulisya ang mas maraming impormasyon tungkol kay Nguyen Thi Nga, isang babaeng nasa edad na 30, Vietnamese national at isang ordinaryong taong nangarap lamang ng mas magandang buhay sa ibang bansa. Ang asawa ni Nga na si Mr. Tuan ay isa ring Vietnamese na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mechanical workshop sa lungsod na may stable na kita, habang si Nga naman ay may part-time na trabaho. Mayroon silang isang 8 taong gulang na anak. Ngunit dahil sa kanilang sitwasyon na malayo sa kanilang tahanan at sa hangaring mabigyan ang bata ng mas maayos na pagpapalaki, iniwan nila ang anak sa mga lolo at lola nito sa Vietnam bago pa man silang mag-asawang umalis upang maghanap buhay sa Japan. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa Japan, kapwa si Nga at ang kanyang asawa na si Tuan ay mataas ang pagtingin ng kanilang mga kapitbahay at positibong inilarawan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kilala sila bilang mga banayad na Vietnamese na laging maayos at magalang makitungo sa lahat at hindi kailanman nagkaroon ng masamang reputasyon o hindi tamang asal sa banyagang bansang ito. Namuhay sila ng tahimik, masipag magtrabaho at walang naging gulo na naidulot sa sinuman. Hindi lamang ang mga kapitbahay ang may ganong impresyon kundi maging ang mga malalapit na kaibigan ni Nga. Lalo na ang Vietnamese community sa Hiroshima ay nagkakaisang nagsasabing siya ay isang sociable at madaling lapitan na tao na laging handang tumulong kapag kinakailangan. Wala siyang anumang alitan at hindi rin siya nasangkot sa anumang pagtatalo o hindi pagkakaunawaan, maging sa kapwa Vietnamese man o sa mga Hapon. Gayunpaman, sa gitna ng napakatahimik na pamumuhay na ito, bigla na lamang lumitaw ang isang maliit na pagyanig na gumambala sa kabuang larawan ng buhay ng biktima. Matapos kumalat sa komunidad ang balita tungkol sa karumal-dumal na pagpatay, isang Facebook account na may pangalang Dong ang nagpost ng ilang impormasyon na ikinagulat ng maraming tao. Ayon sa user na ito, siya ay malapit na kakilala ng biktima si Nga at nagbahagi ng mga pribadong mensahe na hindi sinasadyang naglantad ang mga nakakagulat na detalye na hindi pa alam ng marami. Batay sa mga ibinunyag, ilang buwan bago siya mamatay, hindi sinasadyang natuklasan ni Nga na ang kanyang asawa ay may extramarital relationship sa ibang babae. Kapansin-pansin na ang babaeng ito ay isa ring Vietnamese at hindi ganap na estranghero, kundi isa ring taong matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. Ang mas nakakabahala pa, ayon sa mga sinasabi ni Nga sa mga kaibigan, tila sinisikap ng babaeng ito na kumapit at umasa sa relasyon niya sa asawa ni Nga upang mapanatili ang kanyang pananatili sa banyagang bansa. Ang dahilan umano nito ay malapit nang mag-expire ang kanyang work visa at kung hindi siya makakahanap ng paraan upang malegalize ang kanyang residency status, mapipilitan siyang bumalik sa Vietnam. Hindi lamang umano nito sinusubukang akitin ang asawa ng iba, kundi hayagan pa nitong hinarap si Nga at mariing pinipilit na kusa niyang iwan ang kanyang asawa. Ang ganitong matapang na kilos ay nagdulot kay Nga ng matinding galit at pagkalito dahil hindi niya inakalang ang kanyang pagsasama ay hayagang hahamunin ng ikatlong tao. Sa mga pribadong mensahe na ipinadala niya sa mga kamag-anak, paulit-ulit na ipinahayag ni Nga ang kanyang matinding lungkot at kawalan ng magawa sa sitwasyong kanyang pinagdaraanan.
Isinulat niya na araw-araw ay nabubuhay siya sa pakiramdam ng kawalan ng seguridad. Palaging kailangang maging alerto kapag lumalabas mag-isa dahil sa takot na baka siya'y guluhin o saktan ng naturang babae. Sa isa sa kanyang pinakahuling pag-uusap sa isang kababayang kaibigan, inamin pa niya na may kutob siyang may masamang mangyayari. Pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na lumipat o magsumbong sa pulis para sa proteksyon. Ngunit dahil kapwa sila ng kanyang asawa ay nasa huling yugto na ng kanilang kontrata sa trabaho at nakatakdang umuwi na lamang sa loob ng ilang buwan, nagdalawang isip sila at inisip na kakayanin pa ang maikling panahong natitira. At ang kinatatakutan niyang pangyayari ay kalaunan ngang nagkatotoo. Ang banayad na Vietnamese na babae na nagpunta lamang sa banyagang bansa upang maghanap buhay at bumuo ng kinabukasan ay tuluyang nawala ng buhay sa lupang banyaga. Naging biktima ng isang marahas na krimen na umano'y ginawa ng kapwa niya kababayan. Sa panig ng pulisya, habang sinusuri ang lahat ng record na may kaugnayan sa biktima, mabilis nilang natuklasan ang isang kahina-hinalang detalye na maaaring magbago sa direksyon ng investigasyon. Lumalabas na ilang buwan bago siya pinaslang, partikular noong katapusan ng Mayo 2025. Si Nguyen Thi nga ay naging biktima rin ng isang misteryosong pag-atake malapit mismo sa kanyang tinitirhan. Ayon sa mga nakatalang ulat, ang insidenteng ito ay inasikaso noon ng Hiroshima Police bilang intentional assault causing injury at si nga ang biktima. Sa ulat, sinabi niya na habang siya ay pauwi, bigla na lamang siyang inatake ng isang hindi kilalang babae at siya ay pinagtulungan at pinagbubugbog. Naganap ang pag-atake sa loob lamang ng ilang sandali at sa sobrang pagkataranta, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng salarin. Gayunpaman, naalala niya na ito ay isang babae na may Asian features, may katamtamang pangangatawan, compact ang build at may boses na tila pamilyar. Sa kabutihang palad, may isang dumaan na nakakita sa insidente at agad na tumulong dahilan upang ang salarin ay mabilis na tumakas. Dinala si nga sa ospital at nagamot para sa minor injury sa kanyang kamay at balikat na hindi naman nagbanta sa kanyang buhay. Ngunit ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malalim na trauma sa kanyang isipan. Mula noon, palagi siyang nabubuhay sa takot at madalas na sinasabi sa mga kaibigan na pakiramdam niya ay may taong nagmamasid sa kanya. Noong panahong iyon, nagbukas ng investigasyon ng pulisya ngunit hindi natukoy ang salarin at wala ring malinaw na motibo na maaaring sundan para sa mas malalim na pagsisiyasat. Unti-unting nawala sa atensyon ang kaso at singa, matapos ang ilang panahon ng gamutan ay unti-unting nakarecover at sinubukang bumalik sa normal na pamumuhay hanggang sa mangyari ang trahedya noong 15 ng Oktubre. Sa puntong ito, matapos ang malagim na pagkamatay ni Nguyen Thi nga, agad na iniugnay ng mga investigador ang pagpatay na ito sa misteryosong pag-atake noong Mayo. Ang pagkakatulad sa lugar, biktima at paraan ng pag-atake ay nagbigay ng hinala na maaaring iisang tao lamang ang nasa likod ng dalawang insidente o hindi bababa sa malapit na magkaugnay ang mga ito. 2 araw lamang matapos matanggap ang case file, bumuo ang Hiroshima Police Department ng isang special investigation team na binubuo ng humigit kumulang 70 sa kanilang pinakamahusay na investigador na nagpapakita ng bigat at espesyal na atensyon ng mga otoridad sa kaso. Si Mr. Wakabayashi, Chief ng Criminal Investigation Division ng Hiroshima Police Department, ang personal na nanguna sa kabuuang direksyon at investigasyon na nagpapakita na itinuturing ng mga lokal na otoridad ang kaso bilang napakaseryoso at maaaring makaapekto sa imahe ng seguridad sa buong lungsod ng Hiroshima. Ang agarang layunin ng investigation team ay mabilis na paliitin ang mga posibleng suspect batay sa lahat ng nakuhang bakas sa crime scene. Nauunawaan ng mga investigador na bawat oras na lumilipas ay pagkakataon para sa salarin na makatakas o magtago ng ebidensya, kaya't pinabilis nila ang investigasyon araw at gabi upang matunton ang pagkakakilala ng pumatay bago pa man ito makagawa ng iba pang krimen. Kaagad pagkatapos mabuo ang Special Investigation Team, agad nilang sinimulan ang unang hakbang ng kanilang trabaho sa masusing pagsusuri ng crime scene, kung saan inaasahang nakatago ang pinakamahalagang bakas upang matukoy ang salarin. Maingat na sinukat ng mga forensic investigator ang bawat madugong yapak sa sahig, kabilang ang eksaktong direksyon ng paggalaw ng taong nag-iwan nito. Kasabay nito,
Bawat maliit na detalye sa crime scene ay masusing idinokumento at kinuhanan ng litrato. Matapos ang maraming oras ng paghahambing at pagsusuri, nagbigay ang mga eksperto ng paunang pagtatasa tungkol sa posibleng salarin. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga yapak ay malamang na pagmamayari ng isang nasa hustong gulang na babae na hindi mabigat ang pangangatawan dahil hindi gaanong malalim ang pagkakadiin ng mga bakas sa sahig. Napansin din nilang maikli, nagmamadali at bahagyang hindi pantay-pantay ang pagitan ng mga hakbang na maaaring palatandaan ng pagmamadali o matinding kaba matapos maisagawa ang krimen. Partikular na nakatawag pansin ang hanay ng mga madugong bakas na nagsimula sa pangunahing pintuan at umabot hanggang kusina. Dahil dito, nabuo ang teoryang maaaring nagsimula ang pag-atake sa mismong sandaling binuksan niya ang pintuan at pagkatapos nito ay maaaring hinila siya o nagtangkang tumakbo patungo sa kusina upang makatakas. Samantala, ang mga bahid ng dugo malapit sa pasukan ng apartment ay nagpapakita na biglaan at halos agad-agad na sumiklab ang komprontasyon. Posibleng naganap ito sa mismong sandaling kapapasok pa lamang ng salarin o kaya naman ay naghihintay na ito sa labas ng unit. Habang mas lalo nilang sinusuri ang mga ebidensya, napagtanto ng mga investigador na ito ang mahalagang bahagi na maaaring magbukas sa kabuang larawan ng kaso. Lahat ng datos ay nagtuturo sa iisang konklusyon na direktang nakaharap ng biktima ang salarin sa oras na binuksan niya ang pintuan ng apartment at hindi ito isang pag-atake mula sa isang lihim na nakapasok na intruder. Dahil dito, lumakas ang paniniwalang matagal nang nagmamanman ang salarin at hinihintay lamang ang tamang pagkakataon upang umatake. Kinumpirma ng pulisya ng walang lock system sa pangunahing pasukan ng apartment building kaya posibleng nakapasok ang salarin at umakyat hanggang ika-14 na palapag upang maghintay sa harap ng unit at salubungin ang biktima. Sa masusing pagsusuri sa crime scene, napansin ng mga investigador na magulo at tila hinalughog ang buong apartment na sa unang tingin ay maaaring indikasyon ng pagganap ng pera o alahas. Gayunpaman, ayon sa asawa ng biktima, simple lamang ang kanilang pamumuhay at walang gaanong mahalagang gamit o pera sa bahay, kaya naging palaisipan kung ano talaga ang motibo ng paghahalughog. Dahil dito, lumutang ang isa pang posibilidad na hindi pagnanakaw ang pangunahing layunin, kundi ang magulong kalagayan ay maaaring resulta ng matinding tensyon o pagkataranta ng salarin matapos ang krimen. Kasabay nito, nagpatuloy ang investigasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pahayag mula sa mga residente ng gusali upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Umaasa ang mga pulis na may mga residente na nakakita o nakarinig ng anumang detalye na makakatulong upang matukoy ang eksaktong oras ng krimen. Dahil dito, ilang kapitbahay na malapit sa unit ni Nga at Juan ang nagbigay ng mahalagang impormasyon kung saan ayon sa kanila ay nakarinig sila ng mga sigaw mula sa direksyon ng apartment noong madaling araw ng ika-15 ng Oktubre. Bagamat maikli lamang ang mga sigaw, sapat ito upang mapansin ng ilang nakatira sa pasilyo. Ngunit dahil panandalian lamang at maaga pa, walang lumabas upang alamin ang nangyayari. Kasabay nito, may isa pang saksi na isang matandang lalaki sa mas mababang palapag na nagsabing bandang tanghali ay nakarinig siya ng malakas na kalabog mula sa itaas na parang bumagsak ang isang mabigat na bagay sa sahig. Gayunpaman, inakala niya noon na ito ay simpleng pagkahulog lamang ng gamit habang naglilinis kaya hindi niya ito pinansin. Hanggang sa kalaunan ay lumabas ang resulta ng autopsy na nagbigay ng mas malinaw na larawan ng mga huling sandali ng biktima. Ayon sa forensic report, ang sanhi ng pagkamatay niya ay kombinasyon ng matinding pagkawala ng dugo, traumatic brain injury at shock na nagdulot ng malulubhang pinsala. Sa pagsusuri sa kanyang ulo, natuklasan ng mga eksperto ang 5 hanggang 6 na malalalim na sugat na magkakasunod na tumama sa parehong bahagi. Lahat ng ito ay dulot ng isang matigas na bagay na may matalim o matutulis na gilid na nagdulot ng malawakang pinsala sa kanyang ulo. Dahil dito, naniniwala ang mga investigador na hindi simpleng bugso ng damdamin ang pag-atake. Sa halip, ipinapakita ng mga sugat na paulit-ulit at may matinding puwersang hinampas ang biktima na tila malinaw ang layunin ng salarin na kitilin ang kanyang buhay. Bukod dito, natagpuan din sa katawan niya ang maraming pasa sa kanyang mga braso, balikat at dibdib
At ang hugis ng mga ito ay tumutugma sa mahigpit na paghahawak, malakas na suntok at marahas na pagtulak. Dahil dito, lalo nitong pinatibay ang naunang teorya na desperadong lumaban siya at sinubukang ipagtanggol ang sarili bago tuluyang bumagsak. At maging ang mga gasgas at sirang kuko ay nagsilbing dagdag na ebidensya na hindi siya sumuko hanggang sa huling sandali. Batay sa pagsusuri, lumabas na ang pagkamatay ay naganap bandang tanghali ng 15 ng Oktubre. Maraming oras bago umuwi si Tuan at matagpuan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, matapos umalis si Tuan para pumasok sa trabaho, naiwan si nga na mag-isang humarap sa kanyang mamamatay tao. Isa ring nakatawag pansin sa mga investigador ay ang pagpili ng salarin na isagawa ang krimen sa kalagitnaan ng araw sa isang mataong residential area sa sentro ng Hiroshima, na para sa kanila ay maaaring indikasyon ng dalawang bagay. Maaring walang takot ang salarin na mahuli o kaya naman ay maingat itong pinag-aralan ang routine ng biktima at alam na mag-isa lamang siya sa bahay sa oras na iyon. Kasunod nito, nagsagawa ang Special Investigation Team ng mas malawak na hakbang sa pagsusuri ng mga surveillance camera sa paligid ng lugar at kahit walang CCTV sa bawat palapag ng apartment building, may mga kamera naman sa entrance, elevator area at mga kalapit na kalsada at eskinita na bumubuo ng malawak na surveillance network. Mula gabi ng 15 ng Oktubre hanggang madaling araw ng 16 ng Oktubre, tuloy-tuloy na inaral ng technical team ang mga video footage upang matukoy ang huling galaw ng biktima at makakita ng sinumang kahina-hinala sa paligid ng oras ng krimen. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanilang pagsusuri nang makumpirma sa CCTV na lumabas nga si nga ng apartment noong umaga ng 15 ng Oktubre at umalis pa ng gusali ng isang beses, kaya napatunayan na buhay pa siya at maayos bago magtanghali ng araw na iyon. Dahil dito, naging malinaw din na ang mga sigaw na narinig umano ng ilang kapitbahay noong madaling araw ay malamang na hindi konektado sa krimen at maaaring nagmula ito sa ibang unit o labas ng gusali. Kaya mas lumakas ang teorya na ang pagpatay ay naganap bandang tanghali hanggang hapon ng 15 ng Oktubre. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, sinuri ng Hiroshima Police ang bawat minutong CCTV footage mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi, ang oras kung kailan umuwi si Tuan at natagpuan ang bangkay ng kanyang asawa. At dito nila natukoy ang isang kahina-hinalang tao sa video. Sa CCTV sa pangunahing pasukan ng gusali, may naitalang babae na pumasok eksaktong tanghali ng 15 ng Oktubre, halos kasabay ng tinatayang oras ng pagkamatay ng biktima. Siya ay nakasuot ng maitim na jacket, face mask at baseball cap na halos tumakip sa kanyang mga mata. Katamtaman ang kanyang taas at mabilis maglakad, ngunit kapansin-pansin ang kanyang tila tensyon at pag-iingat. Patuloy siyang nakayuko at iniiwasang tumingin ng direkta sa kamera na para bang alam na alam niya ang presensya ng surveillance sa lugar at ito mismo ang agad na nakatawag ng pansin sa mga investigador. Makalipas ang halos isang oras, muling naitala ng parehong CCTV camera ang babae habang palabas ng gusali. At sa pagkakataong iyon ay may dala na siyang maliit na handbag na wala sa kanya nang siya ay pumasok. Bagamat hindi sapat ang kalidad ng video upang malinaw na matukoy ang kanyang mukha, may ilang mahalagang detalye pa ring nakuha ng pulisya. Mahaba ang kanyang itim na buhok na nakaayos na nakatali sa likod at ang kanyang pangangatawan ay tumutugma sa isang babaeng Asyano. Habang dumarami ang mga ebidensya, unti-unti ring nabubuo sa isip ng mga investigador ang posibleng pagkakakilanlan ng salarin. Batay sa pinagsama-samang impormasyon mula sa crime scene, CCTV footage at forensic analysis, lumalabas sa paunang pagtataya ng mga otoridad na malamang na isa ring babaeng Vietnamese ang suspect na kasalukuyang naninirahan o nagtatrabaho sa Hiroshima o sa mga kalapit na lugar. Dahil ayon sa kanila, mahalaga ang pagiging pamilyar sa lugar upang mabantayan ang galaw ni nga, malaman ang schedule ng kanyang asawa at mapili ang eksaktong oras kung kailan siya mag-isang nasa bahay. Tinatayang nasa pagitan ng 25 hanggang 35 taong gulang ang suspect. Isa pang mahalagang obserbasyon ang lumitaw mula sa kanilang pagsusuri. Kung ang babaeng nakita sa CCTV ang tunay na salarin, malaki ang posibilidad na nadumihan siya ng dugo ng biktima, lalo na sa kanyang sapatos at damit. Dahil dito, agad na nagpatupad ang pulisya ng karagdagang hakbang sa investigasyon at tahimik na nakipag-ugnayan sa mga ospital.
klinika at iba pang pasilidad medical sa lugar upang alamin kung may babaeng nasa ganitong edad na nagpatingin dahil sa kahinahinalang sugat o pinsala. Gayunpaman, matapos suriin ang lahat ng record ay wala silang natagpuang anumang impormasyong tumutugma sa kanilang hinahanap, kaya't dalawang posibilidad ang kanilang isinaalang-alang. Maaaring marunong ang salarin na gamutin ang sarili niyang sugat nang hindi nangangailangan ng medikal na tulong, o kaya naman ay hindi siya malubhang nasugatan at dugo lamang ng biktima ang natagpuan sa kanyang katawan. Sa huli, matapos timbangin ang lahat ng opsyon, nagpasya ang Hiroshima Prefectural Police na ilabas sa publiko ang ilang larawan mula sa CCTV na bagamat hindi malinaw dahil sa anggulo at ilaw ay sapat pa rin upang makita ang ilang pangunahing katangian ng suspect. Mabilis na kumalat ang mga larawang ito sa iba't ibang organisasyon at komunidad habang kasabay nitong lumalaganap ang balita tungkol sa malagim na pagpatay kay Nguyen Thi Nga. Dulot nito, nabalot ng pagkabahala ang komunidad ng mga Vietnamese sa Hiroshima at marami ang nabigla at nag-alala. Hindi lamang dahil kababayan nila ang biktima, kundi dahil may posibilidad ding isa sa kanilang komunidad ang responsable sa krimen. At hindi nagtagal, nagsimulang tumuro ang mga nakalap na impormasyon sa isang partikular na pangalan. Sa proseso ng paghahambing ng mga record at database ng mga Vietnamese residents sa Hiroshima, natukoy ng pulisya ang isang babae na halos ganap na tumutugma sa mga katangiang nakita sa CCTV. Ang kanyang pangalan ay Dinh Thi Huang, 32 taong gulang, isang Vietnamese technical intern trainee na naninirahan sa Saike Ward, Hiroshima City na hindi kalayuan sa lugar ng krimen. Dumating si Huang sa Japan sa ilalim ng technical intern trainee program at ilang taon nang naninirahan at nagtatrabaho sa lugar. Sa unang tingin ay maayos ang kanyang pamumuhay at wala rin siyang anumang record ng kriminal na kaso. Ngunit habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumilitaw na maaaring mas marami pang nakatagong detalye sa kanyang buhay kaysa sa ipinapakita ng kanyang malinis na record. Nang magpatuloy ang mas malalim na investigasyon sa personal na buhay ni Huang, unti-unti nilang natuklasan ang ilang kahinahinalang detalye na lalo pang nagpalakas ng kanilang hinala. Sa social media, madalas gumamit si Huang ng alias na Huang Cherry at ang account na ito ay nakikipag-interact sa ilang Vietnamese na nakatira sa Hiroshima. Kabilang ang mga pangalang lumitaw din sa circle of acquaintances ng biktimang si Nguyen Thi Nga. Bukod pa rito, nang ikumpara ng mga investigador ang passport photo ni Huang sa mga larawang nakuha mula sa CCTV, agad silang nabigla dahil halos tumutugma ang kanyang physical characteristics sa babaeng nakita sa crime scene bandang tanghali ng 15 ng Oktubre. Dahil sa pinagsama-samang impormasyong ito, si Dinh Thi Huang ay hindi na itinuturing na simpleng nagkataong tugma ang identity, kundi tuluyan ang naging number 1 suspect ng Special Investigation Team. Gayunpaman, malinaw sa mga pulis na ang pagkakakilanlan ng suspect ay simula pa lamang ng mas malawak na investigasyon. Kaya sa pananaw ng Hiroshima Police, kailangan pa nila ng matibay at hindi matatawarang ebidensya bago makapaglabas ng opisyal na arrest warrant alinsunod sa legal na proseso. Dahil dito, agad nilang isinailalim si Dinh Thi Huang sa discreet surveillance sa loob ng ilang magkakasunod na araw upang makakalap pa ng impormasyon at maiwasan ang anumang posibleng pagtakas o pagsira ng ebidensya. Kasabay nito, humiling din ang investigation team ng emergency search warrant para sa kanyang tirahan at sa madaling araw ng ika-25 ng Oktubre 2025, eksaktong 10 araw matapos ang krimen. Isang special police unit ang sumalakay sa inuupahang kwarto ni Dinh Thi Huang sa Saike Ward, Hiroshima City upang magsagawa ng masusing paghahalughog. Hindi nagtagal, agad nagbunga ang operasyon nang makakita sila ng ilang kahinahinalang physical evidence, kabilang ang isang pares ng sneakers na may kapansin-pansing sole design na matapos ang masusing pagsusuri ay kinumpirma ng mga eksperto na eksaktong tumutugma. Pareho sa sukat at pattern sa madugong footprints na natagpuan sa crime scene at mas lalong nakatawag pansin ang mga dark brown na mansya sa ibabaw nito na kahawig ng tuyong dugo. Bukod dito, sa loob ng aparador ay natagpuan din ng pulisya ang isang dark colored jacket at baseball cap na agad isinailalim sa mahigpit na pagsisil at isinugod sa forensic laboratory para sa agarang pagsusuri. Sa loob lamang ng ilang oras,
Lumabas ang resulta ng analysis at kinumpirma nito na ang blood sample na nakuha sa sapatos ni Zingti Huang ay tumutugma sa blood type ng biktimang si Nguyenting nga. Kaya't itinuring itong matibay na scientific evidence na direktang nag-uugnay kay Huang sa crime scene. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na batayan ang mga investigador upang kumpirmahin na si Zingti Huang ang pumasok sa apartment ni nga noong 15 ng Oktubre na may layuning pumatay. Kaya agad na isinagawa ang arrest warrant. Si Zingti Huang, 32 taong gulang at isang Vietnamese technical intern trainee ay opisyal na inaresto sa mga kasong illegal entry, theft at murder ng kanyang kapwa Vietnamese. Ayon sa ulat ng Japanese media, nakita siyang inilalabas na suot ang kulay abong damit at nakaposas habang kapansin-pansin ang bahagyang takot sa kanyang mukha dahil sa mga camera flashes ng press. Ngunit nananatili siyang tahimik at hindi nagsasalita. Ito ang naging katapusan ng pagtakas ng sospek matapos ang sunod-sunod na kalkulado at malamig na hakbang. At sa headquarters ng pulisya ay mukhang gulat pa rin si Huang ngunit patuloy na nanatiling tahimik. Ayon sa mga otoridad, hindi muna nila maaaring ilahad ang kanyang pahayag dahil maaari itong makaapekto sa patuloy na investigasyon. Kaya sa puntong ito ay hindi siya umamin ngunit hindi rin itinanggi ang mga paratang. Gayunpaman, batay sa kabuuang ebidensya mula sa CCTV footage, crime scene traces hanggang forensic results, idineklara ng Hiroshima Police na may sapat silang batayan upang ituring siyang salarin. At kasabay nito ay patuloy din nilang iniimbestigahan kung may kinalaman siya sa naunang pag-atake sa biktima noong Mayo upang mas malinaw ang posibleng motibo ng krimen. Ang pagkakakilanlan ng sospek ay nagdulot ng matinding gulat hindi lamang sa Japan kundi pati sa Vietnamese community dahil ang lumabas na salarin ay hindi isang estranghero kundi isang 32 anyos na Vietnamese na kapwa kababayan ng biktima. Mas nakakagulat pa rito, pareho silang dumating sa Japan bilang technical intern trainees na may parehong hangaring magtrabaho at makapagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Dahil dito, maraming tanong ang biglang lumitaw. Bakit nagawa ni Zingti Huang ang ganoong kalupit na krimen laban sa kapwa niya Vietnamese? Bagamat hindi pa kumpleto ang case file, nagawa ng mga investigador na buuin ang posibleng takbo ng pangyayari kung saan noong umaga ng 15 ng Oktubre ay si Huang na pinaghihinala ang matagal ng minamanmanan ang rutin ng pamilya ni Nga ay alam mismo kung kailan umaalis ng trabaho ang asawa nito at kung kailan naiiwang mag-isa sa bahay ang biktima. Matapos makumpirma na umalis na ang asawa, tahimik siyang pumasok sa apartment building at umakyat sa 14 na palapag. At pagdating sa harap ng pinto ng unit ay nag-doorbell siya na parang isang ordinaryong bisita. Kaya dahil sa walang kamalay-malay na panganib, inakala ni Nga nakakilala lamang ito at binuksan ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling bumukas ang pinto, agad umanong sumugod si Huang at walang babalang inatake ang biktima at nagsimula ang pag-atake sa mismong entrance na umabot hanggang sa kusina na nagpakita ng matinding struggle kaya kahit nanlaban si Nga, ang sunod-sunod na paghampas sa kanyang ulo gamit ang matigas na bagay ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Namatay siya sa mismong lugar dahil sa severe traumatic brain injury. Habang kumalat ang dugo sa sahig at nag-iwan ng nakapangingilabot na eksena. At matapos makumpirma ni Huang na hindi na gumagalaw ang biktima ay kinuha umano niya ang ilang mahalagang gamit sa apartment, kabilang ang ilang 10,000 yen na cash at ilang alahas. Pagkatapos nito, sinubukan niyang burahin ang mga bakas ng kanyang presensya bago tuluyang umalis ng mahinahon. Ngunit nang mapagtanto niyang limitado lamang ang makukuha at naubos na ang oras ay mabilis siyang tumakas sa lugar at bago umalis ay sinira pa niya ang security camera sa labas ng pinto upang maiwasan ang pagkakakilanlan. Saka nagmamadaling lumabas ng gusali habang iniwan ang madugo at magulong eksena. Pag-uwi niya, inisip umano ni Huang na dahil sa kanyang disguise na mask, cap at sirang kamera, mahihirapan siyang matunto ng mga otoridad kaya inakala niyang nagawa niya ang perfect crime. Ngunit sa pamamagitan ng sistematikong investigasyon at masusing pagkalap ng ebidensya ay natukoy siya ng Japanese police makalipas lamang ng mahigit 10 araw mula sa insidente. Sa puntong ito, sa pag-aresto kay Zingti Huang, tila nabuo na ang kabuang larawan ng isang brutal na robbery homicide at inilahad na ito sa publiko.
Kaya sa unang tingin ay malinaw na ang lahat. Ngunit habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa Japan, ay bigla namang sumiklab ang magkasalungat na opinyon ng publiko mula sa Vietnam na lalong nagpakumplikado sa kaso. Mabilis na kumalat ang mga hindi kumpirmadong impormasyon. At dito ay hindi na lamang si Huang ang pinaghihinalaan, kundi nadamay pa ang isa pang pangunahing tauhan, ang asawa ng biktima na si Lee Van Tuan. Ayon sa mga bulong-bulungan, hindi raw simpleng robbery ang motibo ng krimen, kundi may mas madilim na romantikong konspirasyon sa likod nito, kung saan may mga aligasyong ang asawa umano ang direkta o hindi direktang nag-udyok sa kanyang mistress upang patayin ang kanyang sariling asawa. Sa bersyong ito, si Jing T. Huang ay hindi lamang basta kriminal na kumilos dahil sa pera, kundi itinuring ding lihim na karelasyon ni Tuan. Kaya ang pagkamatay niya ay hindi na tinitingnang random na krimen, kundi bahagi umano ng planong alisin ang legal na asawa upang bigyang daan ang ipinagbabawal na relasyon ni Tuan at Huang. Ang ganitong akusasyon ay biglang nagbago sa pananaw ng publiko at halos binaligtad ang mga papel ng mga sangkot, kung saan si Lee Van Tuan ay hindi na simpleng nagdadalamhating asawa, kundi inilalarawan na ng ilang spekulasyon bilang taong nagtatago sa likod ng maingat na inihandang anyo. Maging ang kanyang alibay sa oras ng krimen ay binigyan ng ibang interpretasyon ng ilan na parabang isa lamang itong takip upang ilayo ang sarili sa investigasyon. Ngunit mahalagang linawin na ang lahat ng paratang na ito ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Japanese authorities at nananatili lamang sa antas ng haka-haka at media speculation. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon at nananatiling bukas ang tanong kung si Jing T. Huang ba ang kumilos ng mag-isa o kung may mas malalim pang ugnayan at nakatagong motibo sa likod ng kaso na tanging opisyal na resulta lamang ang makapagbibigay linaw sa hinaharap.